Mas lalo pang nag-aalab na ang isyu ngayon, pati ang angas ng Pinas ay hindi na rin nakapagtimpi pa. Bumanat na ng ginataang mga banat kay One Punch na si Jonas Sultan. Sigaw naman ng kampo at Francis Sultan. Takot lang si Casimero kaya hindi tatanggapin ang offer. Ang sagot naman ng Team Casimero ay barya-barya lang ang offer na ito. Mabuti pa, ikasa na lang ang Carl James Martin kontra kay Jonas Sultan. Total malaki na sa kanila ang 1 million pesos. Pero kakwento, ito ang malagang katanungan. Kailangan nga bang kagatin ni Casimero ang offer na ito o pagsasayang lang ng oras? Kung tatanggapin naman nila ito, sino sa dalawa ang liyamado at sino naman ang liyado? Kaya dyan ka lang, yan po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Mga kwento, maganda siguro na balikan muna natin ng kaunti ang mga malagang mga pangyayari para lubos nating manawaan. Bakit na lang humantong sa ganito na kapwa Pinoy na mga mandirigma ay pilit na namang pinagsasalpukan? At sana tapusin mo hanggang sa dulo ang video bago ka magkomento para lubos yung maunawaan. Nagsimula ang pagkabuhol-buhol sa isyong ito dahil dito na kung saan itong si Casimero ay binigyan ng offer na 1 million pesos fight money para lang ipaiganti ni Casimero ang kanyang pagkatalo noon sa salpukan nila ni Sultan na halos mga 7 taon na ang nakalipas. Unanimous decision win para kay Sultan at mula sa pagkabigo ni Casimero doon, itong si Casimero ay mas lalo pang nagpursige at umusad ang kanyang karera at namamayagpag hanggang naging 3-division world champion habang itong si Sultan na tumalo sa kanya ay tila ba naiwan sa paglipad ng eroplano. Pero itong si Sultan ay muntika ng mas mapapalapit kay Casimero na biglang na-traffic ang eroplano sa himpapawid at si Sultan ay nakalaban sa isang world title fight kung may tuturing kontra yan kay Paul Butler. Pero siya ay nabigo at hindi pa naging world champion mula nang tinalo niya itong si Casimero. Kaya naman, mula sa kanilang unang sagupan, kitang-kita natin na ang natalong boksingero pa ang mas umangat at may nagsasabi pa nga na sa kanilang unang salpukan, bakit si Sultan pa ang nanalo dahil ayon sa iba, itong si Casimero sana ang panalo sa laban na yon. Kaya kung ano man ang naabot ng dalawang mga boksingero kakwento, ay dyan na magdidepende ang market value nila. Kaya ayon sa iba, hindi natin masisisi na biglang sumabog ang Team Casimero na tila ba minalit lang ang halaga ni Casimero dito. Kaya para bang timpla ng maladiwatang kape ng salpukan sa pamamagitan nina Casimero at Sultan, yun bang pilit na pinatatamis ng isang kutsarang asukal ang isang galon na puno ng kape? Siguro may malaking tsansa pa na mangyari ang rematch lang ni Casimero at ni Sultan kung nilampaso ni Sultan si Butler at siya ay naging ganap na world champion. Medyo may pag-asa pa at hindi rin ganito ang sinapit ni Sultan sa baguhang Hapon na si Rico Masoda. Pero sa sinapit ni Sultan na tila ba mas lalo pang lumalabo pa ito na makarap itong si Casimero. Kung ang banat ng iba itong si Casimero ay takot lang talaga ni Sultan kaya hindi niya papalagan. Ibig sabihin bang takot din si Naoya Inoue kay Casimero na noon pa man naghamon at hanggang ngayon ay hindi pa rin pinapalagan? Siguro naman ay hindi ganyan ang tunay na dahilan kakwento. May nagsabi naman itong si Casimero at si Sultan ay pareho lang ang katayuan na naghamon. Kung walang mapapala si Casimero kay Sultan, ganyan din si Inoue, walang mapapala kay Casimero. Kakwento, sure, tama nga ba ang mentalidad na ito? Para kay Mr. Kwento, ito ay mali po. Dahil nung itong si Casimero ay may titulo pa, syempre may mapapala si Inoue doon. Napuspon ang laban nila dahil sa pandemic, pero ang resulta naging kansilado na talaga. Sa ngayon naman, may mapapalaba si Inoue kay Casimero. Kung titulo ang ating pag-uusapan, ang kasagutan, lahat ng mga boksingero sa super bantamweight ay walang mapapala si Inoue kung titulo lang ang pag-uusapan natin. Dahil syempre, nasa kanya na lahat ang mga titulo. Kaya dito na ang katanungan, may karapatan ba si Casimero na magamon ngayon kay Inoue? Ang kasagutan ay meron po. Una, dahil siya ay former 3rd Division World Champion at dahil sa WBO itong si Casimero ay nasa rank 3, kaya pwedeng pipiliin si Casimero ng Team Inoue kung gusto lang talaga nila dahil voluntary title defense naman ang gagawin nila kaya wala pa namang mandatory title fight ang inihain kay Inoue. Sa iba namang mga sanctioning bodies kakwento, itong si Casimero ay pasok sa top 10 din. Kaya kung ihambing natin sa world rankings na Casimero at Sultan sa ngayon, at no hate dahil syempre puro mga mandirigmang mga Pinoyan, pero kung world rated boxer, si Casimero ang lamang kaysa kay Sultan. Kaya naman, sa kalidad ni Casimero at sa rankings niya ngayon, ikaw may tuturing mo bang walang saysay na boksingero si Casimero na hindi dapat palagan ni Inoue? Ikaw kakwento, sapat bang dahilan dahil natalo ni Sultan si Casimero noon
ay dapat papalagan ni Casimero ngayon. Kahit alam mo na kung ano ang pagitan ng agwat nila sa nabot nila sa larangan ng boxing. May nagsabi man sa pinahayag ni Casimero na hindi niya papalagan si Sultan dahil barya-barya lang ito. Kaya alam na ni Casimero kung bakit hindi rin siya pinalagan ni Inoue. Maganda ito na punto kakwento dahil pera po ang ating pinag-uusapan. Pero alam niyo ba na mismo ang manager at promoter ni Inoue na si Hideyuki Iwashi ay napili itong si Casimero bilang isa sa pagpipilian na isusunod na makakalaban ni Inoue. Kasama na dyan itong si Murodjon Akhmadaliev at si Sam Goodman. Gusto man ni Bob Arum na si TJ Doheny ang susunod na makakalaban ni Inoue. Pero ayon sa ibinalita ng Yahoo News Japan, hindi masyadong papatok itong si Doheny sa mga Hapon. Pero gusto nila ay ang mga assassin sa super bantamweight at yan ay sina Casimero at si Akma. Ngayon kung boxing fans ang nagsasabi na barya-barya lang ang kikitain ni Inoue kay Casimero, kaya hindi papatulan ni Inoue. Well, sa perspektibo ng manager at promoter pa ni Inoue na si Iwashi ay hindi po ganyan dahil isa si Casimero na napiling posible na makakalaban ni Inoue. Ibig sabihin, naniniwala si Mr. Iwashi na kikita ng malaki at papatok sa mga boxing fans ang Casimero kontra kay Inoue. At ibinunyag pa ng Japanese media na itong si Casimero ay sikat din sa Japan at ang Casimero kontra Inoue ay kanila ring inaabangan na laban. Dahil unfinished business nga rin ang tawag ni Inoue dito kay Casimero. So ngayon, babanggitin ba ng promoter at manager ni Inoue si Casimero kung sa tingin nila ay malulugi lang sila dito? Ngayon kakwento, kay Sultan tayo, naghamon kay Casimero. Alam natin na parang nasa swimming pool lang si Sultan at si Casimero ay nasa tuktok ng Chocolate Hill sa Bohol. Ganyan ang pagitan nila kung ang pag-uusapan natin ay ang kanilang narating sa boxing. Pero kung sa kanila na nasa ibang side ng coin naman ating titingnan, papalaga ni Casimero si Sultan. Ano naman kaya ang mapapala niya? Una, may belt ba si Sultan? Pangalawa, malaki ba ang offer palabanan si Sultan? Pangatlo, kung matalo ni Casimero si Sultan, angat ba ang kanyang world rankings? Pero halos sa ganitong usapin kakwento, tihado si Casimero dito at yamado si Sultan kung sakaling papalagan siya ni Casimero. Kumbaga ayon sa ilan, high risk low value man itong si Casimero para kay Inoue, mas lalo na si Sultan para kay Casimero. Pero kung sakaling papalagan din naman ni Casimero, sobrang tihado man siya dahil wala siyang mapapala dito. Pero maganda rin naman para may pagiganti na niya ang pagkatalo niya, di po ba? Pero kung kangkong ang tawag kay Casimero, kung tatawagin ng ilan, ano naman kaya ang tawag nila ni Sultan? Mga kakwento, bawat mandirigma natin ay mahalaga. Huwag nating pilayan ang bilang nila. Lalo na sa World Champions ang Pinas ay meron lang isa. Kung ang nakataya pa sa kanilang laban ay world title fight na laban, tara, suportahan natin yan. Pero pride lang at ipapakita lang sino ang mas magaling sa ating mandirigma. Tila ba, ikakasaya natin ang paglubog saan man sa kanilang dalawa. Sana si Sultan ay makabawi na sa kanyang talo sa pamamagitan ng paglaban sa ibang bansa at kontra sa dayuhan. Hindi natin alam kung ano ang plano talaga nila. Pero bilang kapwa Pinoy sa bawat hakbang nila, sana nasa likod lang tayo, nakasuporta at hindi yung ipinag-aaway-away natin sila. Kakwento, maaring ang opinyon ko ay hindi niyo po magustuhan. Iba-iba po ang ating mga opinyon mga kababayan. Pero dahil sa respeto, kaibigan, doon tayo nagkakaintindihan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago ito matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Aurelio Bautista, kay kakwentong Nick Toron, kay kakwentong Iman Bakinat, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.